May kumakaluskos. Hindi ito ang ugong ng hangin o ang lagaslas ng walang tigil na ulan na humahampas sa yero nilang bubong. Iba ito. Isang kaluskos na nagmumula sa luma at abandonadong bodega ng palay sa likod ng bahay. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Napahinto si Maria Luningning Cruz sa pagsubo. Ang kaning lamig at asin na dapat sana'y laman ng kanyang sikmura ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Nanayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Sa loob ng 5 taon, mag-isa na lamang siya rito. 5 taon, mula nang kunin ng isang aksidente sa bukid ang kanyang ama at isunod naman ng matinding kalungkutan ang kanyang ina. Sa 5 taon na yon, kabisado na niya ang bawat tunog, bawat anino, bawat buntong hininga ng maliit na dampa at ng paligid nito. At ang kaluskos na yon ay bago, isang dayuhan sa katahimikang matagal na niyang kasama. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang plato sa maliit na lamesang kahoy. Ang ilaw mula sa gasera ay nagpapakislap sa butil ng pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sino ang lalabas sa ganitong oras, sa ganitong sama ng panahon? Ang mga kapitbahay nila ay may mga 10 dapa pa ang layo at imposible namang may maligaw na dayo sa kanilang liblib na lugar. Muli, ang kaluskos. Mas malakas ngayon, tila may gumagalaw na sako o tao. Naramdaman ni Ning ang pagkirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na may manakawan sa kanya. Ano nga ba ang nanakawin sa isang bahay na ang tanging kayamanan ay mga lumang litrato at isang bansang bigas na paubos na? Ang takot niya ay para sa sarili, isang dalagang namumuhay ng mag-isa. Iyon ang uri ng kwentong madalas nagtatapos sa trahedya. Pero hindi siya pinalaki ng kanyang ama para maging duwag. Tumayo siya, hinawakan ng gasera sa isang kamay at kinuha ang matulis na panabas na laging nakasabit sa dingding. Bawat hakbang niya palabas ng pinto ay mabigat. Ang putik ay agad kumapit sa kanyang mga paa at ang lamig ng ulan ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang pinto ng bodega ay bahagyang nakaawang. Imposible. Lagi niya iyong isinasara ng mahigpit. Sa nanginginig na kamay, itinulak niya ang pinto. Umugong ito na parang daing ng isang matanda. Itinaas niya ang gasera at ang liwanag nito ay gumapang sa madilim na sulok ng bodega. At doon, sa ibabaw ng mga lumang sako ng darak, nakita niya sila. Hindi isang halimaw, hindi isang magnanakaw, kundi 2 matanda, isang lalaki at isang babae na magkayakap sa gitna ng ginaw. Basang-basa ang kanilang mga damit at ang panginginig ng kanilang mga katawan ay hindi maitago. Ang mga mata nila, nang magtama sa liwanag, ay puno ng pagod at takot. Nabitawan ni Ning ang panabas. Ang tunog ng pagbagsak nito sa putik ay tila gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Ang babae, si Lola, ay may hawak na isang supot ng tinapay na basa na rin. Ang lalaki naman, si Lolo, ay pilit na itinatago ang asawa sa likod ng kanyang payat na katawan na para bang kaya nitong harangin ang anumang panganib. Papasensya na sa abala, Hija. Halos pabulong na sabi ng matandang lalaki. Ang boses niya ay garalgal at basag. Naghahanap lang kami ng masisilungan sa ulan. Aalis din kami pag tumila na. Hindi nakapagsalita si Ning. Nakatitig lang siya sa kanila, sa mga kunot sa kanilang muka na naglalarawan ng hirap, sa mga mata nilang nagmamakaawa. Nakita niya sa kanila ang kanyang sariling mga magulang. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanilang kawalan ng pag-asa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at mabilis na bumalik sa bahay. Iniwan ang 2 matanda sa pag-aakalang itataboy niya sila. Ngunit pagbalik niya, dala na niya ang isang lumang tuwalya at isang payong. Halika kayo po, sabi niya sa malumanay na boses. Doon na po muna kayo sa loob. Baka magkasakit pa po kayo rito. Nagkatinginan ang 2 matanda. Hindi makapaniwala.
Pinatuloy sila ni Ning sa kanyang munting sala. Pinaupo sa nag-iisang upuang kahoy. Habang nagpupunas sila ng kanilang sarili, mabilis na kumilos si Ning sa kusina. Isinalang niya ang natitirang bigas, dinagdagan ng maraming tubig, at hinintay itong kumulo at maging isang mainit na lugaw. Nang iabot niya ang 2 mangkok na umuusok pa, nakita ni Ning ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Lola. Dahan-dahan itong kinuha ng matanda. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa ginaw o marahil dahil sa pasasalamat. Walang nagsalita habang kumakain sila. Tanging ang tunog lang ng kutsara at ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas ang maririnig. Ako po si Luningning. Ning na lang po. Pagbasag niya sa katahimikan. Ako si Pilar, sabi ng matanda. At ito ang asawa ko, si Andres. May gusto sanang itanong si Ning. Bakit sila narito? Saan sila galing? Nasaan ang kanilang pamilya? Ngunit nakita niya ang sobrang pagod sa kanilang mga mukha. Hindi ito ang tamang oras. Nang matapos silang kumain, itinuro ni Ning ang papag sa sulok, ang kanyang sariling higaan. Dito na po muna kayo magpahinga ngayong gabi. Ako na po ang sasahig. Naku, Hija, sobra-sobra na yan. Tanggi ni Lolo Andres. Sige na po, pilit ni Ning. Kailangan niyo pong magpalakas. Sa huli, pumayag din sila. Mula sa sahig, kung saan siya nahiga gamit ang isang lumang banig, pinagmasdan ni Ning ang 2 matanda. Agad silang nakatulog, tila mga batang napagod sa maghapong paglalaro. Ngunit ang kanilang pagtulog ay hindi mahimbing. Paminsan-minsan, umuungol si Lola Pilar, habang mahigpit naman ang hawak ni Lolo Andres sa kamay nito. Tumayo si Ning at dahan-dahang lumabas para silipin kung tumila na ba ang ulan. Doon niya ito nakita. Sa dulo ng makitid at maputik na daan, malayo sa kanyang dampa, may isang sasakyang nakaparada. Ang mga ilaw nito ay patay, ngunit sa kislap ng kidlat, naaninag niya ang anyo nito. Isang itim na pick-up, walang plaka. Nakatayo lang ito roon na parang isang dambuhalang hayop na nag-aabang sa dilim. At habang nakatitig siya, biglang bumukas ang mga ilaw nito, sumilaw sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, humarurot ito paalis. Ang tunog ng makina nito ay parang isang sigaw na sinira ang katahimikan ng gabi. Nag-iwan kay Ning ng isang pakiramdam na mas malalamig pa kaysa sa ulan. Ang gulo na tinatakbuhan ng 2 matanda ay kasunod na pala nila. Kinabukasan, ang bumati kay Ning ay hindi ang karaniwan niyang katahimikan, kundi ang amoy ng kapeng barako at ang mahinang tunog ng isang walis tingting sa labas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang wala na sa papag ang mag-asawa. Maayos na ring nakatupi ang kumot na ipinahiram niya. Bumangon siyang medyo kirot ang likod dahil sa pagkakahiga sa sahig. Ngunit ang kirot na yon ay napalitan ng isang kakaibang ngiti nang makita niya si Lola Pilar sa kusina, nagtitimpla ng kape. Magandang umaga, Hiha. Bati nito. Isang nahihiyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pasensya ka na. Nangingialam ako sa kusina mo. Sana ay ayos lang. Ayos na ayos po, Lola. Salamat po. Sagot ni Ning habang papalapit. Sana po ay nakatulog kayo ng maayos. Oo, Hija. Matagal na kaming hindi nakakatulog ng ganito kahimbing. Sabi naman ni Lolo Andres na papasok mula sa labas. Dala ang walis. Nagwalis na pala ito sa kanilang bakuran. Salamat sa'yo. Ang mga simpleng salitang yon ay nagbigay ng init sa puso ni Ning. Sa loob ng ilang oras, ang dampang dati puno ng kalungkutan ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may dalang bagong ritmo. Isang hapon, habang nag-aayos si Ning ng mga gamit, nakita ni Lola Pilar ang paboritong blusa ni Ning na may maliit na tastas na sa may kwelyo. Halika rito, Hija, at tatahiin ko yan. Alok ni Lola Pilar habang inilalabas mula sa kanyang maliit na bayong ang isang kit ng sinulid at karayom. Naku, Lola, wag na po. Nakakahiya naman. Tanggi ni Ning.
Ano ka ba? Hayaan mo na ako. Saglit lang ito. Umupo si Ning sa tabi ng matanda at pinanood ang mga bihasang kamay ni Lola Pilar na muling binubuhay ang kanyang lumang damit. Sa bawat tahi, nararamdaman ni Ning na hindi lang tela ang binubuo, kundi pati na rin ang isang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Sa labas naman, nakita ni Lolo Andres ang mga gumagapang na tanim na ampalaya ni Ning. Kumuha ito ng ilang kawayan at gumawa ng isang maayos na balag. Ganito, Ning, paliwanag niya, habang itinatali ang mga patpat para hindi sila gumapang sa lupa at mabulok ang bunga. Mahusay din dito ang tatay mo noon. Inapangiti si Ning. Naalala niyo pa po pala si Itay. Oo naman, matalik kaming magkaibigan ng tatay mo. Sagot ni Lolo Andres at sa isang saglit nakita ni Ning ang lungkot na dumaan sa mga mata nito. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng pinakbet na gulay na pinitas lang sa bakuran, hindi na napigilan ni Ning ang sarili. Lolo, Lola, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo umalis sa inyo? Napabuntong hininga si Lolo Andres. Si Lola Pilar naman ay napayuko at nagsimulang humikbi. Hinawakan ni Lolo Andres ang kamay ng kanyang asawa bago nagsalita. Ang boses niya ay mahina, puno ng pait. Ang nag-iisang anak naming lalaki, si Tomas. Siya ang dahilan. Panimula niya. Mabait na bata si Tomas noon, matalino. Pero nang makapunta sa Maynila, doon na siya nagbago. Nalulong sa sugal, nagkautang-utang. Nagpatuloy siya. Isang araw umuwi siya. Sabi niya, kailangan niya ng pera. May pinapirmahan siyang mga papel sa amin. Sabi niya, isasanla lang daw namin pansamantala ang titulo ng lupa para makautang siya sa isang kakilala para raw makapagsimula ulit. Ang kakilalang yon, sabi ni Lolo Andres, at ngayon ay may galit na sa kanyang boses, ay si Ramon Castaño, isang politikong tumatakbo bilang mayor. Naramdaman ni Ning ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pangalan pa lang, kilabot na ang dala. Nagtiwala kami, sabi ni Lolo Andres, habang pinipigilan ng luhang malapit ng pumatak. Anak namin siya, pero hindi pala yon papeles para sa sangla. Papeles pala yon ng voluntaryong pagbebenta. Ipinagbili niya ang lupaing minana pa namin sa aming mga ninuno nang hindi namin alam. At nang tumanggi kaming umalis, si Lola Pilar na ang nagsalita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nagpadala sila ng mga tao, malalaking tao. Sinabihan kami na kung hindi kami aalis sa loob ng isang araw, hindi na raw nila alam kung anong mangyayari sa amin. Kaya kami tumakas. Wala kaming dalang kahit itano, maliban sa mga damit sa aming katawan. Natahimik ang buong dampa. Tanging ang yak na lang ni Lola Pilar ang maririnig. Hindi alam ni Ning kung ano ang sasabihin. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Galit para kay Tomas. Galit para kay Ramon Castaño. Tumayo siya. Lumapit kay Lola Pilar at niyakap ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi na po kayo aalis. Bulong ni Ning. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hanggat narito ako, ito na po ang tahanan ninyo. Hindi ko po kayo pababayaan. Sa mga salitang iyon, mas lalong napahagulgol ang matanda. Ngunit ngayon, ang kanyang mga iyak ay may kasama ng pasasalamat. Ngunit ang bagong tatag na pamilyang ito ay hindi lingid sa mata ng kanilang mga kapitbahay. Nang magpunta si Ning sa tindahan ni Aling Rosie para bumili ng suka, naramdaman niya ang pagbabago sa pakikitungo nito. Sino ba yung dalawang matandang nakikitira sa'yo, Ning? Tanong nito, habang nag-aabot ng sukli. Mga kaibigan po ng tatay, Aling Rosie. Dumadalaw lang po. Pagsisinungaling ni Ning. Tiningnan siya ni Aling Rosie nang may pag-aalala. Narinig ko kasing may hinahanap daw na dalawang matanda, ang mga tauhan ni Castaño. Mag-ingat ka, Ning. Mahirap na. Baka madamay ka pa sa gulo ng iba. Ang babalang yon ay tumatak sa isip ni Ning habang pauwi siya. Ang takot
ay nagsimulang gumapang muli. Kinagabihan, pagkatapos niyang pakainin ang 2 alagang baka ng kooperatiba na ipinagkatiwala sa kanya, pumasok na siya sa loob. Payapa ang gabi. Tila bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit kinabukasan, pagsikat ng araw, lahat ng kapayapaan ay naglaho. Lumabas si Ning para magpakain muli ng mga baka. Mula sa malayo napansin niya ang isang bagay na kakaiba, isang kulay na hindi dapat nandoon. Habang papalapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Sa tagiliran ng 2 baka, nakapinta sa matingkad na pula, ay isang malaking letrang X. Ang pintura ay sariwa pa. Ito ay isang mensahe, isang babala na walang salita, isang pangako ng karahasan na naghihintay lang sa dilim. Ang babala sa balat ng mga baka ay simula pa lamang. Ang tunay na bangungot ay dumating kinagabihan. Nagising si Ning sa sunod-sunod na sigaw. Hindi ito sigaw ng iisang tao, kundi ng buong baryo. Kasabay nito ay ang isang kakaibang liwanag na kulay kahel na sumasayaw sa labas ng kanyang bintana, na tila ba ang bukang liwayway ay dumating ng sobrang aga. At ang amoy? Amoy ng nasusunog na dayami, amoy ng takot. Mabilis siyang bumangon at ginising sina Lolo Andres at Lola Pilar. May sunog po! Paglabas nila ng pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang pangkalahatang kamalig ng palay ng kooperatiba, ang puso ng kanilang kabuhayan, ang imbakan ng kanilang pinagpaguran, ay nilalamon ng naglalagablab na apoy. Ang mga dila ng apoy ay dumidila sa langit, nagpapadala ng mga itim na usok na tila mga kamay na gustong sakalin ang mga bituin. Nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iigib ng tubig mula sa poso gamit ang mga balde, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay parang pagdura lamang sa isang dambuhalang apoy. Ang init ay ramdam na ramdam ni Ning kahit sa kanyang kinatatayuan. Ang ating mga palay, sigaw ng isang babae. Ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. Paano na tayo nito? Malapit na ang tag-ulan. Daing naman ng isang magsasaka. Tumakbo si Ning. Gusto niyang tumulong, ngunit wala siyang magawa. Napakabilis ng pangyayari. Sa isang iglap, ang pag-asa ng buong baryo para sa susunod na anihan ay nagiging abo. Walang hangin ng gabing iyon. Alam ng lahat. Alam ng bawat magsasakang naroroon na ang apoy na ito ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. At habang pinagmamasdan ni Ning ang pagkawasak, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga sigaw ng pagkasindak ay unti-unting napalitan ng mga bulungan. At ang mga bulungan ay sinabayan ng mga tinging nakatutok sa kanya. Mula nang dumating niyang mga bisita niya, narinig niyang bulong ng isang kapitbahay sa likuran niya. Baka sila ang may dala ng malas, sagot naman ng isa pa. Nakita niya si Aling Rosie, ang may-ari ng tindahan na nagbabala sa kanya. Ngayon, ang mga mata nito ay hindi na nag-aalala. Malamig, mapanghusga. Ang mga taong dati ngumingiti sa kanya tuwing umaga ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang mga taong dati tinuturing siyang parang anak na ay ngayoy tinitingnan siya na parang isang sakit na nakakahawa. Naramdaman niyang hinawakan ni Lola Pilar ang kanyang braso. Nanginginig ito. Ning, umuwi na tayo. Pakiusap nito. Bago pa man sila makaalis, dumating na ang kapitan ng barangay, si Kapitan Berto. Kasama niya ang 2 tanod. Tiningnan niya ang nasusunog na kamalig, umiling-iling. At pagkatapos ay napako ang tingin sa direksyon ni Ning. Nilakasan ni Ning ang kanyang loob. Nilapitan niya ang kapitan. Kapitan, sinadya po ito. Kailangan nating tumawag ng pulis. Sabi ni Ning. Ang boses ay desperado. Tiningnan siya ni Kapitan Berto mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Alam ko, Ning. Pero anong ebidensya natin? Mahirap magbintang. Pero kapitan,
Kahapon lang po. Magsasalita pa sana si Ning tungkol sa mga baka, ngunit pinutol siya ng kapitan. Ning, sabi nito, ibinaba ang kanyang boses na para bang ayaw niyang marinig ng iba. Alam nating pareho kung sino ang may gawa nito at alam din nating wala tayong laban sa kanila. Pero hindi po tama ito, giit ni Ning. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng kapitan. Ingat ka na lang, Hija. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang. Huwag ka nang gumawa ng ingay. Para na rin sa kaligtasan mo. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya ng kapitan at nagsimulang kausapin ang ibang mga residente na parang ang pag-uusap nila ay hindi nangyari. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang kapitan, ang dapat sana'y magtatanggol sa kanila, ay isa ring takot. O marahil, kasabwat. Doon niya naintindihan, hindi lang sila lolo at lola ang kalaban ng mga taong ito. Hindi lang siya, kundi ang buong sistema. Bumalik siya, kina Lolo Andres at Lola Pilar. Ang puso ay parang pinipiga. Mag-isa siya, mag-isa sa laban na ito. Nang mag-umaga, tanging ang mga itim na poste na lamang ng kamalig ang nakatayo, mga kalansay na saksi sa trahedya ng nakaraang gabi. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sunog at nang nawalang pag-asa. Umupo si Ning sa hagdan ng kanyang dampa, nakatingin sa kawalan. Ang galit at takot ay nag-uumpugan sa loob niya. Gusto niyang sumigaw, pero para saan pa? Gusto niyang umiyak, pero anong mababago ng kanyang mga luha? Tinalikuran na siya ng kanyang mga kapitbahay. Tinalikuran na siya ng kanilang pinuno. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanyang kabataan, si Joel Mercado. Ang kaibigan niya noong high school, ang pinakamatalino sa kanilang klase. Bago ito umalis para mag-aral ng pagiging guro sa syudad, may sinabi ito sa kanya. Huwag kang matatakot magsalita ng totoo, Ning. Ang boses mo, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magpabago ng mundo. Si Joel, nabalitaan niyang bumalik na ito sa bayan. Nagtayo raw ito ng isang maliit na community radio station. Ang himpilan ng mga walang boses. Isang maliit na ningas ang biglang sumindi sa loob ng kanyang dibdib. Isang ningas na hindi kayang patayin ng kahit anong apoy. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Tumayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Tumingin siya sa direksyon ng bayan, kung nasaan ang istasyon ng radyo ni Joel. Hindi ako susuko. Bulong niya sa hangin. Hindi ako papayag. Hindi na siya lalakad. Tatakbuhin na niya ang daan patungo sa nag-iisang pag-asa na natitira sa kanya. Ang istasyon ng radyo ni Joel Mercado ay hindi tulad ng mga naglalakihang himpilan sa syudad. Isa lamang itong maliit na kwarto na idinugtong sa likod ng bahay ng kanyang mga magulang. Sapat lang para sa isang mesa, 2 upuan, isang mikropono at mga lumang kagamitan sa pagsasahimpapawid na nabili niya mula sa mga surplus shop. Ang pangalan ng istasyon, Radyo Pag-asa. At para sa marami sa kanilang bayan, iyon nga talaga ang hatid nito. Nasa kalagitnaan si Joel ng kanyang pang-umagang programa, kung saan binabasa niya ang mga balita sa komunidad at mga pagbati ng may isang anino na tumigil sa may bukas na pinto. At isang maligayang kaarawan kay Mang Carding na nagdiriwang ngayon mula sa iyong pamilya. At yan po ang ating... Napahinto si Joel sa pagsasalita nang makilala niya kung sino ang nakatayo'y roon. Ang buhok nito ay medyo magulo, ang damit ay may bahid pa ng abo, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagod na hindi kayang itago. Pero sa likod ng lahat ng yon, nakita ni Joel ang determinasyon. Ning? Gulat niyang tanong, habang mabilis na pinatay ang mikropono at nagpatugtog ng isang lumang kanta. Anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Ning. Sa halip,
Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Hindi na nagtanong pa si Joel. Inalalayan niya ang kaibigan na maupo, kumuha ng isang basong tubig at hinintay itong kumalma. At doon, sa loob ng maliit na istasyon ng radyo, ikinuwento ni Ning ang lahat. Ang pagdating ni na Lolo Andres at Lola Pilar, ang babala sa mga baka, ang nasunog na kamalig, ang pagtalikod ng mga kapitbahay at ng kapitan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit, sakit, at kawalan ng pag-asa. Tahimik lang na nakinig si Joel. Bawat salita ni Ning ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kwento ay pamilyar. Ang pangalan ni Ramon Castaño ay lason na matagal nang kumakalat sa kanilang bayan. Nang matapos si Ning, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang lumang awitin mula sa speaker ang maririnig. Kaya ako nandito, Joel, sabi ni Ning sa wakas. Ang boses ay basag. Dahil naaalala ko ang sinabi mo noon, na ang boses ko, na ang boses natin ay mahalaga. Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Tiningnan ni Joel ang kanyang kaibigan. Nakita niya ang bigat ng pasan nito. At sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi ka nag-iisa dito, Ning. Lalaban tayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Pero paano? Tanong ni Ning. Wala tayong pera. Wala tayong kapangyarihan. Ang kapitan nga takot sa kanila. Mayroon tayong katotohanan? Sagot ni Joel. At mayroon tayong radyo. Tumayo siya at lumapit sa isang pader na puno ng mga nakasabit na papeles at mapa. Kilala ko ang mga galawan ni Castaño. Ang unang hakbang ay kailangan nating patunayan na ang pag-aari ng lupa ay talagang kina Lolo Andres. Pinaliwanag ni Joel ang tungkol sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Kahit pa mayroon silang pinirmahang kasulatan ng pagbebenta, kung mapapatunayan nilang ito ay ginawa sa ilalim ng pamimilit o panlilinlang, maaari itong mapawalang bisa. Kailangan nating kumuha ng kopya ng titulo at ng sinasabi nilang deed of sale mula sa Municipal Assessor's Office, sabi ni Joel. May kakilala ako doon, si Mang Dante. Baka matulungan niya tayo. Nang hapong yon, pinuntahan nila si Mang Dante. Isa itong matandang clerk na malapit ng magretiro. Sa simula, nag-alangan ito. Delikado yan, Joel, sabi ng matanda, habang palingalinga. Mga tao ni Castaño ang nag-asikaso ng mga papel na yan. Kailangan lang po namin ng kopya, Mang Dante, para lang po malaman namin kung ano ang aming nilalabanan. Pakiusap ni Ning. Dahil sa awa at marahil, sa natitira pang konsensya, pumayag din ang matanda. Habang hinahanap niya ang mga dokumento, mabilis na nagbilin si Joel. Hanapin mo rin ang mapa ng buong lugar, Mang Dante. Ang cadastral map. Nang makuha nila ang mga dokumento, umalis agad sila. Sa istasyon ng radyo, inilatag nila ang mga ito sa mesa. Ang deed of sale ay naroon, pirmado ni Tomas, at may thumb mark ni na Lolo Andres at Lola Pilar. Mukha itong legal sa unang tingin. Ngunit isang bagay ang napansin ni Joel sa mapa. Tingnan mo ito, Ning, sabi niya, habang itinuturo ang isang bahagi ng mapa. Ang lupa ni na Lolo Andres, na minarkahan ng isang pulang parisukat, ay nasa gitna ng ilang malalaking parsela ng lupa na lahat ay nakapangalan na sa isang korporasyon na hindi nila kilala. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Ning. Ibig sabihin, hindi lang yung maliit na lupa nila ang habol ni Castaño. May mas malaki siyang plano para sa buong lugar na ito, paliwanag ni Joel. At ang lupa ni na Lolo at Lola ang pinakahuling piraso ng puzzle. Naramdaman ni Ning ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala niya. Gabi na nang matapos sila. Habang naghahanda na si Ning para umuwi, biglang tumunog ang cellphone ni Joel. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng mabilis na paghinga ang maririnig.
Sino to? Ulit ni Joel. Pagkatapos ng ilang sandali, isang garalgal na boses ng lalaki ang nagsalita. Halatang binago para hindi makilala. Joel Mercado. Sino nga ito? Ang boses ay nagpatuloy, mabagal at puno ng pagbabanta. Nanggugulo ka na naman. Payo ko lang sa'yo. Umatras na kayo. Hindi lang lupa ang usapan dito. Natahimik ang boses. Buhay ang kapalit. Click. Pinatay ang tawag. Napatingin si Joel kay Ning, ang muka ay namumutla. Ibinaba niya ang telepono sa mesa, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang babala ay malinaw. Hindi ito isang simpleng laban para sa isang piraso ng lupa. Isa itong laban na maaari nilang ikamatay. Ang babala sa telepono ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni Ning at Joel. Alam nila na ang bawat kilos nila mula ngayon ay binabantayan. Sa mga sumunod na araw, naging doble ang pag-iingat ni Ning. Bawat anino ay tila may kasamang banta. Bawat tunog ng sasakyan sa malayo ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman, isang sasakyang hindi pamilyar sa kanilang lugar ang pumarada sa dulo ng kanilang daan. Makintab ito at kulay itim. Isang bagay na hindi nababagay sa maputik at baku-bakong kalsada ng kanilang baryo. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking nakaputing polo shirt at dimarkang pantalon ang bumaba. Maingat niyang inilapag ang kanyang mamahaling sapatos na katad sa lupa, na para bang nandidiri sa putik. Inayos niya ang kanyang salaming pang-araw bago maglakad papunta sa sentro ng baryo, na sinusundan ng dalawang malalaking lalaki na bumaba mula sa kabilang pinto. Naramdaman ni Ning ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi niya kilala ang lalaki, pero alam niya, sa tanpuso niya, na ang pagdating nito ay simula ng panibagong gulo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na parang apoy. Si Kapitan Berto ay nagpapatawag ng isang biglaang pulong sa barangay hall. Obligado raw dumalo ang lahat. May masamang kutob si Ning, pero alam niyang hindi siya pwedeng magtago. Isinama niya sina Lolo Andres at Lola Pilar na kapwa balisa. Pagdating nila sa barangay hall, halos lahat ng taga-baryo ay nandoon na. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog. At sa gitna ng lahat, nakatayo sa harap ang lalaking dumating. Kasama si Kapitan Berto na halatang hindi mapakali. Nang makita ng lalaki sina Lolo Andres at Lola Pilar, isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Pero hindi ito ngiti ng pagmamahal. Ito ay nangiti ng isang buwitre na nakakita ng kanyang biktima. Lumapit ito sa kanila. Tay, Nay, sabi nito sa malumanay na boses na dinig ng lahat. Bakit naman po kayo umalis ng bahay? Nag-alala ako ng husto sa inyo. Si Lolo Andres ay napaatras. Ang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwalang pagtingin. Si Lola Pilar naman ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Ning, nanginginig. Ito si Toma, ang kanilang anak. Humarap si Toma sa mga tao, ang kanyang mukha ay biglang nagmistulang maamo at puno ng pag-aalala. Mga kababayan, panimula niya, ang boses ay tila malapit ng maiyak. Ako po si Tomas, ang nag-iisang anak ni na Andres at Pilar. Masakit po sa akin na gawin ito sa harap ninyo, pero kailangan kong ituwid ang isang malaking kasinungalingan. Itinuro niya si Ning. Ang babaeng iyan, sabi niya. Ang daliri ay nanginginig na parang nagpipigil ng galit, ay isang oportunista. Sinamantala niya ang katandaan at pagkalito ng aking mga magulang para kunin ang aming lupa. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao. Lahat ng mata ay napunta kay Ning. Hindi yan totoo, sigaw ni Ning, pero ang boses niya ay halos malunod sa ingay na nagsisimula ng mabuo. Nagpatuloy si Tomas, hindi pinapansin si Ning. Mahal na mahal ko po ang aking mga magulang,
Pero sa kanilang edad, madali na po silang malinlang. Ipinagbili po nila sa akin ang lupa ng legal at voluntaryo dahil alam nilang hindi na nila ito kayang alagaan at para na rin sa kanilang mga pangangailangang medikal. Pero itong si Luningning Cruz, nilason niya ang isip nila. Ikinulong niya sila sa kanyang bahay at sinulsulan na baliktarin ang kwento. Sinungaling, sigaw ni Lolo Andres. Ikaw ang nanloko sa amin, Tomas. Ikaw! Pero ang sigaw ng isang matanda ay walang laban sa husay sa pag-arte ni Tomas. Ang mga tao na takot na kay Castaño at naghahanap ng masisisi sa nasunog na kamalig ay mas piniling maniwala sa kwento ng anak na mukhang disente at mayaman. Mga agaw, sigaw ng isang boses mula sa likuran. Palamunin ng demonyo, sigaw ng isa pa. Sinubukan muli ni Ning na magpaliwanag. Nakikiusap po ako. Pakinggan niyo po ako. Hindi po. Ngunit ang kanyang mga salita ay kinain ng galit ng mga tao. Ang mga mukha na dati nakikiramay ay ngayoy puno ng pagkamuhi. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nanginig ang mga kamao ni Ning. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang galit na walang masabihan. Isang gigil na gustong isigaw, ngunit walang boses na makalabas. Umalis ka na dito. Ibalik mo ang mga matatanda sa anak nila. Sa gitna ng kaguluhan, habang patuloy si Tomas sa kanyang pagsasalita, tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga magulang na kanyang niloko, isang mahinang ungol ang kumawala kay Lola Pilar. Napatingin si Ning sa matanda. Ang mukha ni Lola Pilar ay sobrang putla. Ang kanyang mga mata ay pumuti. At ang kanyang paghinga ay mababaw. Lola, sigaw ni Ning. Bago pa man niya ito masalo, nawalan na ng malay si Lola Pilar at bumagsak sa kanyang mga braso. Natigil ang sigawan. Lahat ay natigilan. Pilar! Desperadong sigaw ni Lolo Andres habang niyuyugyug ang kanyang asawa. Maging si Tomas ay natigilan sa isang saglit, ngunit agad na bumalik ang pagkukunwari sa kanyang mukha. Kita niyo na? Ito ang ginagawa ng stress sa kanya. Kailangan na siyang madala sa ospital. Binaliwala ni Ning ang lahat. Inangat niya ang ulo ni Lola Pilar. Tubig! Bigyan niyo kami ng tubig. Walang gumalaw. Ang mga tao ay nakatingin lang, naguguluhan kung sino ang paniniwalaan. Habang nagkakagulo sila, lumapit ang isa sa mga gorilya ni Tomas kay Ning. Yumuko ito at sa isang boses na sila lang ang makakarinig, bumulong ito nang may nakakalokong ngiti. Ito pa lang ang simula. Dinala nila si Lola Pilar, pabalik sa dampa ni Ning. Salamat sa tulong ng iilang matatandang may natitira pang awa, na himasmasan din ang matanda. Ngunit ang nangyari sa barangay hall ay nag-iwan ng isang malalim na sugat, hindi lang sa puso ni Ning, kundi pati na rin sa kaluluwa ni na Lolo Andres at Lola Pilar. Kinagabihan, walang nagsasalita. Ang hapunan ay lumamig sa kanilang mga plato. Si Lola Pilar ay nakahiga lamang sa papag, nakatitig sa kawalan. Si Lolo Andres naman ay umupo sa isang sulok ng bahay, sa may bintana, tahimik na nakatanaw sa madilim na palayan, ang imahe ng kanyang anak, na tinatawag siyang sinungaling sa harap ng buong baryo, ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sugat na pisikal. Pinagmasdan siya ni Ning. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita niya ang mga balikat ng matanda na yumuyugyog. Umiiyak ito nang walang tunog. Nilapitan ni Ning si Lolo Andres. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi nito. Ibinibigay ang suporta na hindi maipahayag ng mga salita. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang matanda. Ang boses ay garalgal at puno ng pighati. Naalala ko ang tatay mo, Ning. Sabi nito, hindi pa rin inaalis ang tingin sa labas. Magkasing edad lang tayo noon nang huli kaming mag-usap. Nagulat si Ning. Bihira nitong mabanggit ang kanyang ama. Ganito rin ang nangyari sa kanya. Pagpapatuloy ni Lolo Andres. Hindi. Mas malala pa pala ang nangyari sa kanya.
Naramdaman ni Ning ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Huminga ng malalim si Lolo Andres na para bang naghahanda siyang buhati ng isang napakabigat na bagay na matagal na niyang dinadala. Ang pagkamatay ng tatay mo, hindi iyon aksidente. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ning na parang isang malaking bato. Ano po? Noong mga panahong yon, kwento ng matanda. Bata-bata pa si Ramon Castaño. Konsehal pa lang siya. Mayroon siyang unang plano noon na bilhin ng mga lupa dito sa atin sa murang halaga para raw sa isang proyektong pabahay. Karamihan sa amin ay natakot. Ang iba ay nasilaw sa pera. Pero ang tatay mo, si Ricardo, tumayo siya. Siya lang ang nag-iisang tumutol. Ang mga alaala ay bumalik kay Lolo Andres, malinaw na parang kahapon lang. Inorganisa niya ang mga kapwa nating magsasaka. Sinabi niya na ang lupa ay ating buhay. Nagplano siyang magreklamo sa opisina ng gobernador. Matapang ang tatay mo, Ning. Masyadong matapang. Napahawak si Ning sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila bumabara. Isang linggo bago sila pumunta sa Kapitolyo, pagpapatuloy ni Lolo Andres, ang boses ay nanginginig na. Kinausap ako ni Ricardo. Sinabi niya sa akin na may nagbabanta na sa kanya. Mga taong hindi niya kilala. Sumusunod sa kanya. Sabi ko sa kanya, mag-ingat siya. Sabi niya, ang katotohanan ng panangga ko, Andres. Kinabukasan, natagpuan na lang siya sa may irigasyon. Sabi nila, nalunod daw, lasing daw. Pero kilala ko ang tatay mo, Ning. Hindi siya umiinom kapag mag-isa. At marunong siyang lumangoy na parang isda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lolo Andres. Walang nag-imbestiga. Lahat ay nanahimik. Ang proyekto ni Castaño ay biglang nakansela. At ako, Ning, wala akong ginawa. Pinili kong manahimik dahil natakot ako para sa aking pamilya. Pinili ko ang mabuhay na may dalang kahihiyan kaysa mamatay na may dangal. Ang pagsisisi sa boses ng matanda ay halos hindi na nito makayanan. Patawarin mo ako, Ning. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Hindi na napigilan ni Ning ang sarili. Niyakap niya ang matanda. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa sakit na kinimkim ni Lolo Andres sa loob ng napakaraming taon. Ang kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay hindi na lamang isang malungkot na alaala. Isa na itong krimen na hindi nabigyan ng hustisya. Ang galit na naramdaman niya kanina sa barangay hall ay nag-ibang anyo. Hindi na ito basta galit. Ito ay isang apoy na naghahanap ng katarungan. Kinaumagahan, dinala ni Ning si Lolo Andres kay Joel. Sa loob ng maliit na istasyon, ikinuwento muli ng matanda ang lahat. Si Joel ay tahimik lang na nagre-record. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos ang kwento, pinatay ni Joel ang recorder. Tumingin siya kay Ning at nakita niya ang bagong apoy sa mga mata nito. Ngayon naiintindihan ko na. Sabi ni Ning, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi lang ito laban para sa lupa nila Lolo. Huminga siya ng malalim, pinatatatag ang sarili para sa bigat ng mga salitang kanyang bibitawan. Laban ito para sa hustisya ng tatay ko. Ang testimonya ni Lolo Andres ay nagbigay sa kanila ng bagong sandata. Ito ang nawawalang koneksyon. Ang patunay na ang kasakiman ni Ramon Castaño ay hindi nagsimula kay Tomas, kundi matagal nang nakatanim sa kanilang lupa. Diniligan ng dugo ng ama ni Ning. Ito na yon, sabi ni Joel habang pinapakinggan muli ang recording. Ang kanyang boses ay may halong pag-iingat at pananabik. Kapag isinahimpapawid natin ito, kasama ang kwento ng pananakot sa inyo, malalaman ng buong bayan ang tunay na kulay ni Castaño. Hindi na nila ito pwedeng itago. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagawa sila ng isang espesyal na programa. Isang expose. Doon, isasalaysay nila ang lahat mula sa pagdating ni na lolo at lola hanggang sa kasaysayan ng pagkamatay ng ama ni Ning.
Ang testimonya ni Lolo Andres ang magiging sentro nito. At para patunayan ang panlilinlang, kailangan nila ng isang taong hayagang magsasabi na ang pirma sa deed of sale ay peke o nakuha sa masamang paraan. Kailangan nating kausapin si Lola Pilar, sabi ni Ning. Siya ang kailangan nating tumayong testigo. Ang salaysay niya bilang isang ina na niloko ng sariling anak. Iyon ang gigising sa damdamin ng mga tao. Ngunit ang pagkausap kay Lola Pilar ay mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Simula nang mahimatay siya sa barangay hall, lalong naging tahimik ang matanda. Madalas siyang nakaupo lang sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin na para bang may isang bagay siyang tinititigan na sila lang ang nakakakita. Isang gabi, sinubukan ni Naning at Joel na kausapin siya. Maingat nilang inilatag ang plano. Lola, alam po naming mahirap ito. Panimula ni Ning, hawak ang kamay ng matanda. Pero kailangan po namin ang tulong ninyo. Kailangan po ninyong sabihin sa lahat na pinilit lang kayo, na nilinlang lang kayo ni Tomas. Hindi umimik si Lola Pilar. Ang tanging reaksyon nito ay ang mas humigpit na paghawak sa kamay ni Ning. Kahit isang salita lang po, Lola, pakiusap ni Joel. Sabihin niyo lang po na hindi kayo pumayag sa bentahan. Tumingin si Lola Pilar sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi nila maintindihan. Hindi ito takot, hindi rin galit. Ito ay isang uri ng sobrang bigat na pighati. Huwag na, mahinang sabi nito, ang unang mga salita na binigkas niya sa buong araw. Pero Lola, ito na po ang pagkakataon natin, giit ni Ning. Hindi niyo naiintindihan, sagot ni Lola Pilar. Ang boses ay nanginginig. Ano po ang hindi namin naiintindihan? Tanong ni Joel. Biglang bumitaw sa pagkakahawak si Lola Pilar. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Tumingin siya sa kopya ng deed of sale na nasa ibabaw ng mesa. Itigil niyo na to! Biglang sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Nagulat si Ning at Joel sa biglaang pagbabago nito. Walang kwenta ang lahat. Walang mangyayari. Itigil niyo na. Lola, bakit po? Naguguluhang tanong ni Ning. Tumayo si Lola Pilar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang papel. Ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Ning at Joel. Dahil totoo ang nasa papel na yan. Natahimik ang buong dampa. Maging ang mga kuliglig sa labas ay tila huminto sa pag-ingay. Anong sabi niyo po? Halos pabulong na tanong ni Ning. Ako, sabi ni Lola Pilar habang napahagulgol. Ako ang pumirma diyan. Ako ang nagdikit ng aking hinlalaki sa papel na, yan, voluntaryo, walang pumilit sa akin. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal. Para kay Ning, ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila gumuho. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang pinaniwalaan ay biglang naglaho. Si Joel ay napasandal sa dingding, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kung voluntaryo niyang ginawa iyon, kung totoo ang pagbebenta, kung gayon, wala silang kaso. Wala silang laban. Ang lahat ng sakripisyo, ang nasunog na kamalig, ang kahihiyan ni Ning ay para sa wala. Natalo na sila bago pa man magsimula ang tunay na laban. Napaluhod si Lola Pilar sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng pag-iyak. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na dampa. Tunog ng isang taong sumuko na. Patawarin niyo ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin niyo ako. Nakatayo lang si Ning, tulala, nakatingin sa babaeng itinuring na niyang pangalawang ina. Ang babaeng ipinagtanggol niya. Ang babaeng sinuway niya ang buong baryo para sa kanya. Ang babaeng sumira sa kanilang nag-iisang pag-asa. Ang mga salita ni Lola Pilar ay nanatiling nakalutang sa hangin.
mabigat, at nakakalasong parang usok. Si Joel ay napasabunot sa kanyang buhok, pabalik-balik sa paglalakad sa maliit na espasyo. Habang binubulong sa sarili ang mga legal na implikasyon, wala na, talo na. Ngunit si Ning ay hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa gumuguhong anyo ni Lola Pilar sa sahig. Sa isang sulok ng kanyang isip, naramdaman niya ang hapdi ng pagtataksil. Para saan ang lahat ng ito? Ang nasunog na kamalig? Ang kahihiyan? Pero nang tingnan niya ang matanda, hindi isang traidor ang nakita niya. Nakita niya ang isang ina na nagdadalamhati. Nakita niya ang isang babaeng pinipiga ng isang sikretong mas mabigat pa kaysa sa pagkawala ng lupa. Nakita niya ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong gabing una niya silang natagpuan. Ang galit sa puso ni Ning ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng isang bagay na mas malakas. Awa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Lumuhod siya sa tabi ni Lola Pilar at niyakap ito. Sa simula, nanigas ang katawan ng matanda. Gulat sa ginawa ni Ning. Ngunit nang maramdaman nito ang init at sinseridad sa yakap ng dalaga, bumigay na ito. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas na hagulgol, isang tunog ng sakit na matagal nang kinikimkim. "Shh, Lola. Tahan na po," bulong ni Ning habang hinahaplos ang likod nito. "Nandito lang po ako." Ang simpleng pangungusap na yon, ang simpleng yakap na yon na walang paghuhusga, ang siyang bumasag sa pader na itinayo ni Lola Pilar sa paligid ng kanyang sikreto. Hindi mo naiintindihan, Ning," sabi ng matanda sa gitna ng kanyang pag-iyak. May dahilan. May dahilan kung bakit ko ginawa yon." Natigilan si Joel sa paglalakad at napatingin sa kanila. "Ang apo ko," sabi ni Lola Pilar. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Ang anak ng isa pa naming anak na babae na nasa Maynila." Nagkatinginan sina Ning at Joel. Isang gabi, bago pumunta rito si Tomas, pagpapatuloy ni Lola Pilar, may tumawag sa akin sa cellphone na ipinadala ng anak ko. Isang boses ng lalaki. Malamig, walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, muling binabalikan ang bangungot. Sabi niya, "Pilar, nakikinig ka ba?" At pagkatapos, pinakinggan niya sa akin ang iyak ng aking apo, si Malit na Ana. Umiiyak siya. Tinatawag ang pangalan ko. "Lola, Lola." Napahawak si Ning ng mahigpit sa matanda. Ang kwento ay nagiging mas malinaw at mas madilim. Sabi ng lalaki, nanginginig na sabi ni Lola Pilar, "Pumunta raw ako sa bayan kinabukasan. May mga papel na naghihintay. Kung hindi ako pipirma, hindi na raw nila ibabalik ang apo ko. Sinabi niya na abo na lang daw ang matatanggap ng anak ko." Ang huling mga salita ay halos pumatay sa espiritu ng matanda. "Ano ang gagawin ko, Ning? Lupa lang yon. Pero ang apo ko, buhay siya. Dugo ng dugo ko." Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa isang simpleng panlilin lang. Ito ay terorismo. Ito ay isang kasamaan na walang kapantay. Si Tomas ay isa lamang utusan. Ang tunay na demonyo sa likod nito ay si Ramon Castaño. Biglang naintindihan ni Ning ang lahat. Ang pag-aalinlangan ni Lola Pilar. Ang kanyang biglaang pagsuko. Hindi ito kahinaan. Ito ay ang ultimong sakripisyo ng isang lola para iligtas ang kanyang pamilya. Tumayo si Joel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang kaninang pagkabigo sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding galit at determinasyon. Lumapit siya sa kanila. "Lola?" sabi niya sa malumanay, ngunit matatag na boses. Hindi po ito kahinaan. Tumingin siya kay Ning, pagkatapos ay kay Lola Pilar. Ito ang pinakamalakas nating armas, ang katotohanan ng isang ina. Napatingin sa kanya si Ning,
Unti-unting nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Hindi na natin kailangan ng korte, sabi ni Joel. Ang isip ay mabilis na nag-iisip ng bagong plano. Hindi tayo mananalo sa isang sistemang kontrolado ni Castaño. Ang kailangan natin ay ang korte ng publiko, ang mga tao. Ang radyo, bulong ni Ning. Tumango si Joel. Eksakto, isasalaysay natin ang lahat, mula sa simula. At sa dulo, magsasalita kayo, Lola. Ikukwento ninyo ang tawag na yon. Ang bawat detalye, hahayaan nating ang mga tao ang humusga. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha ni Lola Pilar. Pero ang apo ko, naiintindihan ko po, sabi ni Joel. Pero ito na lang ang paraan. Kapag nalaman na ng lahat ang ginawa ni Castaño, siya na ang matatakot. Ang liwanag ang pinakamalaking kalaban ng mga duwag na gumagawa sa dilim. Unti-unting tumahan sa pag-iyak si Lola Pilar. Tiningnan niya si Ning. Naghahanap ng lakas. Ngumiti si Ning sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, magkasama po tayo dito. Isang bagong pag-asa ang sumibol mula sa abo ng kanilang pagkatalo. Isang pag-asa na mas mapanganib, ngunit mas totoo. Tumingin si Joel kay Ning. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang laban ay magiging mas personal at mas marumi. Ang kanilang mga buhay ay malalagay sa tunay na panganib. Handa ka na ba? Tanong ni Joel. Dahil pagkatapos nito, wala nang atrasan. Ang umaga ng espesyal na broadcast ay may dalang kakaibang bigat. Ang araw ay sumikat tulad ng dati, ngunit ang hangin ay tila mas makapal, puno ng tensyon at mga bagay na hindi masabi. Sa loob ng maliit na istasyon ng Radyo Pag-asa, ang katahimikan ay halos nabibiyak lamang ng pagtibok ng tatlong puso. Nakaupo si Ning at Lola Pilar sa isang sulok habang si Lolo Andres ay nakatayo sa likuran nila, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng asawa. Si Joel naman ay nasa harap ng mikropono, paulit-ulit na binabasa ang kanyang script. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Okay na po ba kayo? Tanong ni Joel. Tinitingnan silang lahat. Si Lola Pilar ay tumangulang, ang muka ay maputla, ngunit determinado. Hinawakan ni Ning ang kanyang kamay. Kaya niyo po iyan, Lola. Huminga ng malalim si Joel, isinuot ang kanyang headphones at binuksan ang mikropono. Magandang umaga mga kababayan, ito po si Joel Mercado mula sa himpilan ng Radyo Pag-asa. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at seryoso, taliwas sa kabog ng kanyang dibdib. Ngayong umaga, mayroon po tayong isang espesyal na programa, isang kwentong kailangan ninyong marinig. Isang kwentong matagal nang sinubukang ibaon sa limot at takpan ng takot. Ito ang kwento ng kasakiman, ng kawalang katarungan, at ng hindi mapapantayang pagmamahal ng isang pamilya. Sa kabilang banda ng bayan, sa isang malaking air-conditioned na opisina, si Ramon Castaño ay nasa gitna ng isang pulong kasama ang mga potensyal na investor para sa kanyang pinaplanong industrial zone. Nakangiti siya, puno ng kumpiyansa, habang ipinapaliwanag ang mga benepisyo at ang napakalaking kikitain nila. As I was saying, gentlemen, this land is a gold mine. The government approvals are already as good as done. Pagmamayabang niya, biglang pumasok ang kanyang assistant mukhang balisa. Sir, excuse me po. What is it? I'm in a meeting. Inis na sabi ni Castaño. Sir, yung radyo po ni Joel Mercado. Bulong ng assistant. Iwinagayway lang ni Castaño ang kanyang kamay. Hayaan mo silang mag-ingay, mga langgam. They are irrelevant. Ngumiti siya pabalik sa mga investor. Now, where were we? Sa himpilan ng radyo, sinimulan ni Joel ang pagsasalaysay. Ikinuwento niya ang simpleng buhay ni Ning, ang biglaang pagdating ng mag-asawang Andres at Pilar sa gitna ng isang maulan na gabi. Detalyado niyang inilarawan ang bawat kilos ng pananakot, ang markang X sa mga baka, ang nasunog na kamalig. Sa mga tahanan,
sa mga tindahan, at sa mga jeepney sa buong bayan, ang mga taong nakikinig ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kwentong dati pira-pirasong tsismis lang ay binubuo na ngayon ni Joel sa isang malinaw na naratibo. Ang mga pananakot na ito ay may iisang layunin. Patuloy ni Joel ang paalisin sina Lolo Andres at Lola Pilar mula sa kanilang lupang minana. Isang lupa na, ayon sa aming pagsisiyasat, ay ang huling natitirang piraso para makumpleto ang isang malawak na lupain na pag-aari ng isang korporasyong konektado mismo kay Mr. Ramon Castaño. Sa opisina ni Castaño, tumunog ang telepono ng isa sa mga investor. Nag-excuse ito at lumabas. Pagbalik, ang mukha nito ay iba na. "Ramon," sabi ng investor, "my man on the ground just called. There's a story breaking on a local radio station. It involves this land. It involves you." Nawala ang ngangiti sa mukha ni Castaño. "It's nothing. Just local politics. Black propaganda." Ngunit tumunog na rin ang telepono ng isa pa niyang kasama. Tumayo ito at lumapit sa bintana para sumagot. Ngunit ang kwento ay hindi nagsisimula doon. Sabi ni Joel sa radyo, ang kanyang boses ay nagbaba, nagiging mas mabigat. Dahil 15 taon na ang nakalipas, may isa pang magsasaka na tumayo laban sa isang katulad na plano. Isang matapang na tao na ang pangalan ay Ricardo Cruz. Naramdaman ni Ning ang panginginig ng kamay ni Lola Pilar. Ang opisyal na ulat, aksidente, nalunod. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, pakinggan natin ang salaysay mula sa isang taong naroon. Isang kaibigan na piniling manahimik dahil sa takot. Narito po ang na-record na testimonya ni Lolo Andres. Ipinatugtog ni Joel ang recording. Ang garalgal na boses ni Lolo Andres ay pumuno sa airwaves. Ikinukwento ang tungkol sa mga banta na natanggap ni Ricardo at ang kanyang pagdududa sa aksidente. Sa opisina, ang assistant ni Castaño ay pumasok muli. Ang mukha ay namumutla. "Sir, your phone. It's Councilor Mendoza." Kinuha ni Castaño ang telepono. "Ben, I'm busy." "Don't Ben me, Ramon," sigaw ng konsehal sa kabilang linya. "Are you listening to the radio? They're talking about Ricardo Cruz. They have a witness. My name is being dragged into this. You told me that was a closed case." "Calm down," sabi ni Castaño. Ngunit ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Ang mga investor ay nakatingin na lahat sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. "I'm out, Ramon. Don't call me again." Click. Ang tawag ay pinatay. Tumingin si Castaño sa kanyang mga bintana. Ang bayan na dati parang nasa ilalim ng kanyang mga paa ay tila biglang nagising. Naramdaman niya ang pagyanig. Ang mga langgam ay nagsisimula ng mag-ingay at ang ingay nila ay nakakabingi. Isang kasaysayan ng pananakot at karahasan. Pagtatapos ni Joel matapos ang recording. At ngayon, iisipin ninyo, paano napunta ang lupa sa kanila kung ganito ang sitwasyon? Ang sagot ay nasa isang piraso ng papel, isang deed of sale, isang dokumentong magpapatunay sana sa kanilang pagkapanalo. Ngunit ang kwento sa likod ng pirma sa papel na yon ay mas masahol pa sa lahat ng inyong narinig. Huminga siya ng malalim, naghahanda para sa huling pinakamabigat na pasabog. At ngayon, para marinig natin ang buong katotohanan mula sa taong pinilit na manahimik sa pamamagitan ng pinakakarumaldumal na paraan, narito po, live sa ating studio, si Lola Pilar. Ibinigay ni Joel ang senyas. Lahat ng mata sa loob ng studio ay napunta kay Lola Pilar. Ang buong bayan ay naghihintay. Hinawakan ni Ning ang kamay ng matanda at bumulong. "Para po kay Ana." Tumango si Lola Pilar, huminga ng malalim at dahan-dahang lumapit sa mikropono. Mayroong ilang segundo ng katahimikan sa himpapawid para sa mga nakikinig.
Ito ay isang sandali ng matinding pananabik. Para kay Ning, ito ang pinakamahabang ilang segundo ng kanyang buhay. Nakikita niya ang panginginig ng mga kamay ni Lola Pilar habang hawak nito ang mikropono. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit nakikita rin niya ang isang maliit na kislap ng tapang na unti-unting lumalaki. Hinawakan ni Ning ang kamay ni Lola Pilar ng mas mahigpit. Isang huling pagpapaalala, hindi ka nag-iisa, at nagsalita ang matanda. Ako po si Pilar. Panimula niya, ang boses ay mahina at nanginginig, ngunit malinaw na malinaw sa bawat radyo sa buong bayan. Asawa po ako ni Andres, ina po ako ni Tomas. Ang bawat salita ay may bigat. Marahil, pagpapatuloy niya, narinig na po ng karamihan sa inyo ang sinabi ng aking anak sa barangay hall na ako raw ay nalilito na ako raw ay nagpagamit sa isang batang tulad ni Ning, na voluntaryo ko raw na ipinagbili ang aming lupa. Huminga siya ng malalim. Totoo po. Ako nga po ang naglagay ng aking hinlalaki sa papel na yon. Ngunit hindi po dahil sa pera, hindi po dahil sa katandaan. Ginawa ko po iyon dahil sa isang tawag sa telepono. Sa isang maliit na karinderya sa bayan, nabitawan ng isang babae ang kanyang tasa ng kape. Sa isang jeep na papuntang palengke, sinenyasan ng driver ang lahat ng kanyang pasahero na tumahimik. Ang buong bayan ay nakikinig. Isang gabi, sabi ni Lola Pilar, at ang sakit sa kanyang boses ay tumagos sa mga speaker. May tumawag sa akin, isang lalaki, at ipinarinig niya sa akin. Ipinarinig niya sa akin ang iyak ng aking apo, ang maliit kong si Ana. Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga taong nakapalibot sa mga radyo. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Umiiyak siya. Tinatawag niya ako, Lola, Lola. Sa puntong ito, bumigay na ang emosyon ni Lola Pilar. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang bumuhos, ngunit hindi siya tumigil sa pagsasalita. Ang bawat hikbi niya ay naririnig sa broadcast, nagdadala ng sakit na ramdam ng bawat ina, bawat lola na nakikinig. Ang sabi po ng lalaki, pirmahan ko raw ang papeles kinabukasan. O abo na lang daw ang matatanggap ng anak ko. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Ang kasamaan ng ginawa sa kanya ay napakalinaw, napakapersonal. Hindi na ito tungkol sa lupa o politika. Ito ay tungkol sa isang lola na pinapili sa pagitan ng kanyang mana at ng buhay ng kanyang apo. Kaya ngayon, sabi ni Lola Pilar, tinipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Tatanungin ko po kayo. Kayo na mga magulang din. Kayo na may mga apo. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po ang pipiliin ninyo? Hindi na niya kailangan ng sagot. Ang tanong niya ay sumasalamin sa puso ng komunidad. Ang kwento ay tapos na. Ang hatol ay naibigay na. Sa labas ng isang sabungan, nag-iinuman si Tomas kasama ang ilang kaibigan. Nakabukas ang radyo sa isang sulok, ngunit hindi niya ito pinapansin, masyadong abala sa pagyayabang tungkol sa kanyang bagong negosyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa susunod na taon, baka may eroplano na ako. Pagtawa niya. Biglang tumahimik ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay nakatingin sa radyo. Narinig ni Tomas ang boses ng kanyang ina. Narinig niya ang kwento tungkol sa tawag, na wala ang kulay sa kanyang mukha. Patayin na yan. Mga kasinungalingan yan. Sigaw niya, ngunit huli na. Ang mga taong kasama niya sa pag-inom ay dahan-dahang tumayo. Ang tingin nila sa kanya ay hindi na tingin ng paghanga. Ito ay tingin ng pagkasuklam. Walang hiya ka, sabi ng isa sa kanila bago umalis. Sinubukan ni Tomas na lumabas ng bar, ngunit ang balita ay kumalat na. Isang grupo ng mga kalalakihan mula sa baryo, mga magsasakang nawalan ng palay, sa nasunog na kamalig, ang naghihintay sa kanya sa labas.
Hindi sila armado ng itak, kundi ng mga matang nag-aapoy sa galit. "Hayop ka, Tomas!" sigaw ng isa. "Pati apo mo, dinamay mo sa kasakiman mo." Napaatras si Tomas. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na ang kanyang yabang. Tanging takot na lang ang natira. Sa kanyang opisina, ibinagsak ni Ramon Castaño ang telepono. Sunod-sunod ang tawag mula sa kanyang mga backers sa politika, mga negosyante, lahat sila ay umaatras. Ang iskandalo ay masyadong malaki, masyadong marumi. "Sir, ang mga reporter po nasa labas na ng gate," sigaw ng kanyang assistant. Tumingin si Castaño sa labas ng bintana. Ang kanyang malaking pangalan na nakapinta sa pader ng kanyang headquarters ay tila isang biro na ngayon. Ang kapangyarihan na inakala niyang hindi matitinag ay gumuho sa loob lamang ng isang umaga. Winasak ng boses ng isang matandang babae. Narinig niya ang tunog. Isang tunog na hindi niya malilimutan. Ang tunog ng sirena ng pulis. Papalapit. Papalapit sa kanya. Umupo siya sa kanyang mamahaling upuan. Talunan. Walang sigaw. Walang galit. Tanging ang malamig na pagtanggap na tapos na ang lahat. Sa istasyon ng radyo, niyakap ni Ning si Lola Pilar. Tapos na. Nanalo sila. Nang gabing iyon, dumating ang balita. Si Ramon Castaño ay isinailalim sa investigasyon. Ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze. Ang kanyang kandidatura ay bumagsak. Si Tomas naman, pagkatapos harapin ang galit ng taumbayan, ay naging parang isang multo sa sarili niyang baryo. Kinasusuklaman ng lahat. Iniwanan ng kanyang mga amo. Ang hustisya ay dumating, hindi sa pamamagitan ng isang malakas na pagyanig, kundi sa pamamagitan ng isang bulong ng katotohanan na pinalakas hanggang sa ito'y naging isang kulog. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok na nilikha ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, at ang buhay sa baryo ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Ngunit may isang bagay na nagbago. May isang bagong uri ng katahimikan, hindi katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng kapayapaan. Ang kwento ni Lola Pilar ay naging alamat. Ang Radyo Pag-asa, na dati isang maliit na himpilan lamang, ay naging boses ng buong komunidad. Si Joel Mercado, ang dating idealistikong guro, ay kinilala bilang isang bayani, isang tagapagtanggol ng katotohanan. Isang umaga, habang nagkakape, sina Ning, Joel, at ang mag-asawang Andres at Pilar sa maliit na beranda ng dampa, isang balita ang inihatid ng programa ni Joel sa radyo. At sa pinakahuling balita, opisyal ng kinasuhan ng multiple charges kabilang na ang extortion at grave threats si dating mayoral candidate Ramon Castaño. Kasabay nito, ipinawalang bisa na ng korte ang lahat ng dokumento ng bentahan ng lupa na sangkot sa nasabing kaso. Nagkatinginan silang apat. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanilang mga labi. Ito na yon. Ang pinal na selyo ng kanilang tagumpay. Ang lupa ay opisyal nang naibalik sa kanila. "Salamat, Ning. Salamat, Joel," sabi ni Lolo Andres. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "Utang namin sa inyo ang pangalawang buhay na ito." "Walang anuman po iyon, Lolo," sagot ni Ning. "Pamilya po tayo." Ang salitang pamilya ay mayroon ng mas malalim na kahulugan para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa dugo, kundi sa pag-aalaga, sa sakripisyo, at sa paninindigan para sa isa't isa. Minsan, habang naglalakad si Ning sa palengke, nakikita niya si Tomas. Payat ito ngayon at laging nakayuko. Iniiwasan ang tingin ng mga tao. Ang dating yabang ay napalitan ng isang permanenteng bakas ng kahihiyan. Walang kumakausap dito. Walang nagbebenta sa kanya, maliban na lang kung kailangan. Ito ang kanyang naging sentensya, ang mabuhay na parang isang estranghero sa sarili niyang bayan. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Ning
ang pagsisisi, ngunit wala siyang naramdamang galit. Awa na lang. Nang hapong iyon, tinanong ni Ning at Joel ang mag-asawa. Ngayong sa inyo na po ulit ang lupa, babalik na po ba kayo doon? Nagkatinginan sina Lolo Andres at Lola Pilar. Ngumiti si Lola Pilar. Ang tahanan ay hindi lupa, mga anak, sabi nito. Ang tahanan ay kung nasaan ang mga taong nagmamahal sa'yo at ang tahanan namin ay dito, kasama ka, Ning. Ang mga salitang yon, ang pinakamagandang regalong natanggap ni Ning sa buong buhay niya. Dumating ang panahon ng anihan. Ang mga palaya na dati simbolo ng kanyang kalungkutan at pag-iisa ay ngayoy isang karagatan ng ginto, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngayong taon, dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan na nag-imbestiga sa kooperatiba pagkatapos ng iskandalo, nakatanggap sila ng mas malaking tulong. Ang ani ay masagana, isang dapit hapon habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang buong kalangitan. Tumayo si Ning sa gitna ng palayan. Mag-isa siya, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng pag-iisa. Hindi siya yumaman. Ang kanyang bahay ay maliit pa rin. Ang kanyang mga kamay ay mag-aspang pa rin dahil sa trabaho. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagbago magpakailanman. Ang dating babaeng natatakot sa sarili niyang anino ay nawala na. Ang pumalit ay isang babaeng natuklasan ang sarili niyang lakas. Lumapit si Joel sa kanyang likuran. May dalang-dalawang tasa ng mainit na salabat. Ang ganda! Sabi ni Joel, habang iniaabot ang isang tasa kay Ning. Oo, sagot ni Ning, habang nakatingin sa paligid. Napakaganda. Tumingin si Joel sa kanya, hindi sa palayan. Hindi ang palayan ang tinutukoy ko. Napangiti si Ning, isang nangiting totoo at walang pagkukunwari. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng bukid, ang amoy ng bagong aning palay, ang amoy ng pag-asa. Hindi ito ang katapusan ng lahat ng kanyang problema. Alam niya iyon. Ang buhay ay mananatiling isang pakikibaka. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano lumaban. At higit sa lahat, alam na niya kung para saan at para kanino siya lumalaban. Hindi siya nagkamit ng kayamanan, ngunit natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang tapang at sa pagkakahanap na yon, hindi lang niya binago ang kanyang sariling buhay. Binago niya ang takbo ng buhay sa isang maliit na piraso ng lupa sa ilalim ng langit ng Nueva Ecija.